Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nauwi sa sagutan ng pulong ni US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Oval Office sa White House noong nakaraang Biyernes. Ang layunin sana sa naturang pulong ay ang paglagda sa kasunduan sa pagpapahagi ng yamang mineral ng Ukraine at ang usapang kapayapaan sa Russia. Nagsimula ang tensyon nang sabihin ni US Vice President J.D. Vance na ang landas tungo sa kapayapaan at ang landas tungo sa kaunlaran ay ang pakikibahagi sa diplomasya na siya umanong ginagawa ni Trump. Sinagot naman ito ni Zelensky at binalikan pa ang pagsalakay ng Russia. Matapos hamunin ni Vance ang Ukrainian President sa mga problema niya sa militar at conscription, sumagot si Zelensky na sa panahon ng digmaan, lahat ng tao ay may mga problema. Hindi man umano ramdam ito sa ngayon, ngunit mararamdaman din ito sa hinaharap. Dito na sumagot si President Trump. Not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? Sa isang punto pa ng pag-uusap, sinabi pa ni Zelensky na mula sa simula ng digmaan, sila ay nag-iisa at sila ay nagpapasalamat. Ikinagalit ito ni President Donald Trump na paulit-ulit na sinabi na inuubos ng digmaan ang pera ng nagbabayad ng buwis sa Amerika. Pinatutsadahan pa niya si dating President Joe Biden. We are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you through I this said stupid thank- president $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if Western you didn't industry? have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is. Sinaway pa ni Trump at ng vice-presidente sa Zelensky dahil sa kanya umanong attitude. Sa huli, natapos ang pagpupulong ng walang pirmahang naganap at tila naiwan sa ere ang usapin sa kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa kabilang banda naman, mahigit na 70 bansa ang bumoto para sa resolusyon ng United Nations na pinagsasabihan ng bansang Russia na alisin ang kanilang puwersang militar sa Ukraine. Kasama sa mga pumirma dito ang Pilipinas. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng Ukraine sa ating bansa. We were very happy to learn that just a few days ago, the Philippines has voted in favor of the Ukrainian resolution. That was very positive, and we do really highly appreciate. Subalit sa pinakaunang pagkakataon, pumanig ang Amerika sa Russia, alinsunod sa ginagawang pagbabago ng foreign policy ni Donald Trump. Ito ay bunsod pa din nang naging sagutan ni na Trump at Zelensky sa Oval Office noong nakaraang Biyernes lamang nang ipamukha ni Trump ang mga tulong na ibinibigay nila sa Ukraine. Isinumbat ang hindi umano pagpapasalamat ng Ukraine at tinawag si Zelensky na bastos. Sa issue ng West Philippine Sea, isa sa sandigan ng bansang Pilipinas laban sa China ay ang Mutual Defense Treaty nito sa bansang Amerika. Pero sa nakikita ngayon ng mga eksperto, binabalanse umano ni Trump ang barahan nito sa iba pang malaki at makapangyarihang bansa gaya ng Russia at China, kaya hindi umano imposible na matutulad sa Ukraine ang trato nito sa Pilipinas. Dahil sa tila malinaw nating pagpanig sa Ukraine at sa kabila ng ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas, kasama pa ang mga kasunduang namamagitan sa dalawang bansa, hindi umano magdadalawang isip si Trump na gawin sa atin ang ginagawa sa Ukraine. Dito umano masusubok si BBM sa diplomasya at global politics.
Naniniwala naman ang Ukraine na matibay ang alyansa ng ating bansa sa kanila, lalo pat may pinagdadaanan din ang Pilipinas sa mga bansang lumalabag sa rules-based order at umaangkin sa sovereign rights. Noong nagsisimula pa lamang ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nagpahayag na ang ating bansa na noon ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte pang namumuno na mananatiling neutral ang bansang Pilipinas at hindi papanig sa kahit aling bansa. So we better nga tong neutrality na to, we just maintain it. Palayo taron di ita maapil. Subalit sa panahon ngayon, tila mas nagiging malinaw na kung saang panig ba talaga nakakiling ang simpatsya ng Pilipinas sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noong taong 2019, sa ika-4 na beses na pagkikita nila President Vladimir Putin, pinagtibay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng malakas na ugnayan sa Russia. Sa kanyang opening statement, binanggit ng dating Pangulo ang mga makasaysayang unang pagkakataon na nangyari sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Ayon sa dating Pangulo, bumalik siya sa Russia para palakasin ang partnership ng dalawang bansa. Dagdag pa ng dating Pangulo, umigting ang ugnayan ng Pilipinas at Russia sa iba't ibang larangan, gayon din ang kooperasyon ng dalawang gobyerno kabilang sa ekonomiya, seguridad at militar. Ayon pa sa dating Pangulo, mahalagang mapanatili ang naturang mga dialogo at palakasin ang mekanismo para lalong lumakas ang pundasyon ng lumalakas na relasyon ng dalawang bansa. Kung noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mayabong ang ugnayan ng Russia at Pilipinas, tila kabaligtaran naman ito ngayong panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magtatatlong taon ng Pangulo si President Bongbong Marcos subalit hindi pa niya nakakaharap ng personal si Vladimir Putin hanggang sa ngayon. Binisita lamang ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Pavlov at nagparating ng pagbati mula kay Russian President Vladimir Putin sa pagkakapanalo noon ni Bongbong Marcos Jr. Subalit matapos noon ay wala nang naging usapan sa pagitan ng dalawang bansa. Kung pag-uusapan naman ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, tahimik lamang ang Russia na kilalang kaalyado ng bansang China. Ayon pa sa ilang mga eksperto, kung sakaling kampihan tayo ng Russia laban sa China sa West Philippine Sea, yun ay dahil sa kanilang pansariling interes. Sa panahon ngayon ay nasa gitna tayo ng malaking pagbabago na kung saan ang pakikipag-alyansa ng mga bansa sa isa't isa ay isang mahalagang hakbang upang makatulong sa proteksyon at pagunlad ng isang bansa. Ang Pilipinas na may tuturing na isang key player sa rehiyon ng Southeast Asia ay may malaking ginagampanan sa namumuong tensyon sa rehiyon. Kung pagbabasehan din ang kinalalagyan ng Pilipinas, may tuturing na ito ay nasa strategic location. Ang Russia kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa rehiyon ay may malaki ring magiging papel na gagampanan. Itinuturing ang Russia na malaki ang impluwensya sa lahat ng kontinente sa buong mundo. Sa kasaysayan, ang Russia ay nagkaroon ng magandang kooperasyon sa China, isang relasyon na mas pinatatag pa habang lumilipas ang mga dekada. Ang bansang Russia ay palaging may pangunahing role pagdating sa pandaigdigang entablado at tiyak na mas pipiliin nila ang kanilang interes upang mas maging makapangyarihan pa at lalong mangibabaw. Totoo na ang relasyon ng China at Russia ay mas pinagtibay na ng kasaysayan, subalit hindi din naman lingid sa kaalaman ng mga dalubhasa na nagkaroon din ng tensyon at iringan sa pagitan ng dalawang bansang ito. Maaaring ang mga pangyayari na ito ay makaapekto sa paggawa ng desisyon ng Russia pagdating sa kung sino ang kanyang kakampihan. Sa kabilang banda naman ay nariyan ang Ukraine na parang kapatid na ang turing sa Pilipinas. Sa katunayan, dumating sa Pilipinas si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para hikayatin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dumalo sa isang Global Peace Summit sa Switzerland. Sinabi ni Zelensky na may panukala ang Ukraine na ilalahad sa summit bilang basehan para sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, kasama ang nuclear security, food security, pagpapalaya ng mga prisoners of war at ang pagbabalik ng mga batang Ukrainian na dinukot ng Russia. Sa naganap na Defense Forum sa Singapore, parehong nagsalita sina PBBM at Zelensky tungkol sa bansang China. Inakusahan ni Zelensky sa isang press conference sa Singapore ang China ng pagtulong sa Russia para hadlangan ang Swiss-organized Peace Summit sa pamamagitan ng pagpuwersa sa iba pang mga bansa at kanilang mga lider na huwag dumalo dito. Nagkasundo sina Pangulong Marcos at Zelensky na pagtitibayin pa ang diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Ukraine na naitatag 32 taon nang nakakalipas. Nagpasalamat si Zelensky kay Marcos dahil sa hindi matatawarang suporta nito sa Ukraine sa gitna ng isyong kinahaharap ng mga bansa sa Europa. Nagkasundo ang Pilipinas at ang Ukraine na itataguyod ang kapayapaan at labanan anumang sigalot sa paraang politika sa pagitan ng dalawang bansa.
Hindi may tatanggi na sa panahon ngayon ay mas aktibo ang relasyon sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas kaysa sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Ikinatutuwa din ni Zelensky na lumalahok ang Pilipinas sa mga hakbang para sa kapayapaan. Sa pagbisita ni Zelensky sa bansa, nangako din ang Pilipinas lalo na sa multilateral agencies tulad ng United Nations para maisulong ang kapayapaan sa Ukraine. Very important have participation on the level of your leader participation peace summit in Switzerland. And of course, for us, it's very important that Philippines really support our territorial integrity and sovereignty, and we're very thankful for this. Hindi pa rin natin alam kung ano nga bang mangyayari sa hinaharap. Walang nakakaalam na magiging mga pagbabago at lalong-lalo na hindi tayo sigurado sa magiging mga desisyon ng bawat bansa. Tulad ng akin ang nabanggit, marami ang maaaring mangyari sa hinaharap. Maaaring bukas ang kinikilala mong kakampi ay siya mong magiging mortal na kalaban at ang itinuturing mong public enemy number 1 ang siyang magiging katuwang mo pala sa susunod na araw.